Actually po, wala po tayo talaga expiration sa fire extinguisher. Oo. Hangga't ang presyo nandyan, makikita yung 'pag bumili kayo. Pero Oo. sana ang gawin natin 'no, as responsible na citizen, Mm. ang una kasing impediment muna ay ang mahal ng fire extinguisher. Mm. Kayo, tanungin ko kayo, kung namamahalan kayo, assume isang fire extinguisher na malaki ay 1,700, magkano babae yun? Mm. 1,800 pesos lang? Mm. So yung kailangan may running principle ka why it's there. So una, bili ka ng fire extinguisher, parang kami dito, doon sa pintuan, dito sa kusina, every room may maliit kaming fire extinguisher sa pinto. Sana. Kasi worth mo yan eh. Mm. Ayaw magsunog ang bahay mo. So, para malaman natin kailan yung transition niya, una, case-to-case basis. Parang sa akin, pag 2 years, titingnan ko. Pag alam kong papasok, kita sa labas, tawagin kung sino kasama sa bahay, pasubukan ko lang, and then refill mo. So may bago ka ulit. And it's just okay. Hindi naman siguro nakakasira ng budget mo yon kung ang rotation mo is 2 years. Now, Every 2 actually, lampas years. ko yan eh. Oo. So it's just okay. No? Okay. Ngayon, nasa iyong attitude na yan ay ang mahal. Una, mas mahal pag nasunog ka. Yun lang yun. Mas maraming komplikasyon. Bibili ka lang ng kahit maliit sa loob ng sasakyan, no? Importante yan sa bahay at tamang posisyon. May fire extinguisher na mali naman posisyon, nandun sa sulok. O, edi pag nasunog yung banda doon, paano mo nakuha ang fire extinguisher? Kailangan ng fire extinguisher ay kung saan doon ka lalabas. Para in case, una mo na mag-evacuate ka, tingnan nyo sa mnemonics ang ginawa ko, facilitate evacuation F. Ang E kasunod, extinguish the fire. Because I believe hindi naman lahat ay marunong talaga ng fire. Kailangan medyo merong lakas na loob ka rin kasi pag nasusunog yan, may style in approaching the fire, pagbuga niya, no? So, kaya there is positional na ng consideration ng fire extinguisher. Other than in my household, 2 years rotational. Doc, sorry pahabol na lang kasi medyo kapos na po tayo sa oras. Yung sinasabi niyo po kanina na kadalasang pagkakamali natin, sumusobra kasi yung mga nakasaksak dun sa outlet. Paano ba dapat malalaman? Kasi uso yan yung maglalagay ka ng extension tas ang dami-dami na ng mga nakasaksak. Ano ba yung pinakang practical hanggang ilan lang yung pwedeng isaksak sa isang outlet na dalawa lang naman talaga yung saksakan? Masakit po talaga pero siguro naman sa community, magsangguni kayo sa barangay, baka merong pag-uusapan po ng isang sitio or purok. Tingnan nyo kasi nakakamura. Okay? Papakialaman po ng barangay official other than personal conviction. Pag sabihin, oy, i-inspect tong sitio or purok na to, lahat ng pamamahay, sige, honest tayo. Electrician, kukuha ng electrician para ang electrician babayaran natin ting 100 pesos or 50 pesos. Ilang pamamahay na ito, tuwang-tuwa ng electrician. Magbibigay siya ng advice. Ay, ito po yung kailangan. Kung ito po yung wire, ito po yung pagdugtong ninyo. O sige, pwede naman po. Kaya naman po doon sa breaker ninyo. So Sige, mag-consult na lang ko. tayo sa electrician. Mas maigi. Yeah. At kung hindi mo kaya, mag-usap kayo dito sa sa buong barangay, not barangay kahit sitio or purok para palitin ko. Sige, bayaran natin. Ikutin niyo pamamahay. Ganun po dapat. Kailangan may bayanihan tayo kasi ang pag-prevent ng sunog, bayanihan yan. At ang pag-apula ng sunog, bayanihan din yan. Sige po. So, yun lang. Walang pinakaibang way. Papakialaman ng barangay opisyalis. Alright. Other than, kung kaya mo naman, for personal conviction, sige, kuha kong electrician, I'll pay this kind of amount. Pakialaman lang niya. Tingnan niya yung breaker ko. Tingnan ko anong allowed. At may saksakan ako. Naku, ang nilagay mo pang-plansa, aircon, rep, ay malaki yun. So itutugma ang distribution para yung aking kuryente hindi mag-overload, hindi init. Mainit na sa gabi, natulog ako. Bumabay yung aking kurtina doon, yun na magsimula na. Kasi yung na-breach na yung wire, uminit na, dapuan pa ng isang flammable material, there goes yung fire. Delikado.